Abogadong nagnotaryo para kay Alice Go, ano ang pananagutan? Ang tanong ko naman, Libayan, abogadong nagnotaryo kay Doc Adam, ano ang pananagutan? Tanong ko lang yun, ano ha, Libayan ha? Eh sabi mo sa akin kung meron bang pananagutan yung nagnotaryo kay Doc Adam, eh si Doc Adam nasa Australia eh. No? Oh, mga bantot, simplihan mo si Libayan. Teacher Mark, akla, simplihan mo si Libayan. Hindi ko na sasabihin simplihan mo, sausaw, kasi hindi ka pinapansin sa grupo nila. Pinipilit mo lang yung sarili mo na isama ka ron, pero sa totoo lang, hindi ka importante sa armado. Bagamat gusto mo sumali sa armado, kasi wala kang pambayad doon. Ngayon, akla, bantot, tanungin mo si Libayan. Bossing, poon, legal ba yung notary public kay Doc Adam? Kasi usapan notary public tayo ngayon. Di ba? Usapan notary public tayo. Wala akong tinutukoy ditong anuman. Kundi tatanungin lang natin, legal ba ang notary public kay Doc Adam? Bakit kaya? Siguro bobo rin yung yung nagnotaryo dito. Bobo din siguro. Pakinggan na natin itong content ni Libayan dito para hindi tayo matagal. Pakinggan natin to. Mga kapatid natin, isa pa. Kapag magpapanotaryo kasi kayo, kailangan ng personal appearance. Ayan. Yun pala eh. Kapag magpapanotaryo kayo, kailangan ng personal appearance. Tuloy. Paano pag yung nagbebenta, nasa Amerika na? Paano kapag yung magpapanotaryo, nasa Australia? Tuloy. Paano pag yung nagbebenta, yung nakasulat o yung pumirma ng walang notaryo ay nasa malayong lugar o hindi nyo paano, ito pa isang catch dyan. Paano kung hindi pumirma? Halimbawa, pineke yung pirma. Halimbawa lang, ha? Naku, parang marami alam si Melo yan. Konti lang. Paano kung hindi pumirma yung tao, tapos nagulat na lang siya, may pirma na, may notaryo pa, at nakapag-file siya ng counter affidavit? Paano kaya yun? Wow, ang galing! Bantot, pakitanong sa puon mo. Hindi ko pinagbibintangan ng puon mo. Sabi ko, itanong mo lang, sino ang pumirma doon? At sino rin ang nagnotaryo doon? Pakitanong, love you. O, tuloy. Hindi na maililipat sa inyo yan. Yon. Kapag wala palang notaryo, hindi ka makakapagsampa ng kaso. Nasa abroad ka. Gusto mong mag-counter affidavit. Hindi ka makakapag-counter. Parang si Akla. Ay, si Akla pwede kasi pwede siya manumpa doon sa doon sa Thailand, no? Tulad ng ginawa ni ni Apoluna. Nanumpa sila ron. Kailangan nila magpa-notaryo. Ang tanong, paano na notaryo si Doc Adam? Sa tingin nyo? Tuloy. Sabi nila, simple choices. So, attorney, hindi pala pwede ipapa-utos lang yung notary. Mga malalaking tao, pinapa-utos lang yan. Totoo naman yon. Yung malalaking tao, inuutos lang yan. Kaya ngayon, magiging aware na mga notary public ngayon na hindi pwede yung nakasanayan na natin. Sa totoo lang, nakasanayan na yan eh. Nakasanayan na yan, na inuutos na lang. Lalo na, kakilala, halimbawa lang ha, mag-sample ba ako? Halimbawa, sa isang bentahan ng kotse, kailangan ng panotaryo. Di ba may notaryo doon? Alam ko kasi sa bentahan ng kondo meron eh. Tapos may suki na sila nagnonotaryo doon. Padala na lang sila ng padala, pipick upin na lang. May issue na naman ba? Meron po, Fiscal EJ. Sit back and relax. Notaryo usapan natin ngayon. No? So ito, tuloy natin. Well, hindi naman talaga pwede. Hindi naman pala pwede. Kilala mo. Ito kasi rin yan. Kilala mo. Tuloy. No? Meron tayong tinatawag kasi na e-notary. Ang pinaka-importante dyan. Ano sabi ni Libayan? Meron kasi tayong tinatawag na e-notary. Narinig nyo? Ulitin natin ha. Ulitin natin. Meron tayong tinatawag kasi na e-notary. Ang pinaka-importante dyan. Wala pong e-notary. Wala po. Invento lang ito. Tulad nga na sinasabi ko, Libayan, notary na nga lang ang mo. Bobo ka pa. Yan na nga lang alam mo mag-notaryo eh. Kaso na, pansin ko, hindi ka rin pala sanay sa notaryo eh. Bobo ka eh. Walang e-notary. Nagkaroon lang ng remote notary public noon nung pandemic. Kasi pandemic noon eh. Pero tandaan nyo, yung notary public noon na e-notary, mahigpit yun. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya. Panoorin muna natin tong kabubuhan ng abogado na ito. Notaryo na nga lang alam mo, bobo ka pa. Tuloy natin. Ang sinasabi ko kasi, kilala mo yung tao. At alam mo na yung taong yun, ay yung tao na pumirma doon. That's the most important thing. You should know with certainty. Pwede nga, actually, pag wala kang ID, meron isang tao na may ID, government ID, sasabihin niya, siya yung taong yan, kilala ko yan. Siya yung magte-testify. Ano? Teka. Siya yung magte-ID, sasabihin niya, siya yung taong yan, kilala ko yan. Meron isang tao na may ID. Teka, walang ID. Government ID. That's the most important thing. You should know with certainty. Pwede nga, actually, pag wala kang ID. Pag wala kang ID ha, sabi niya ha, pakinggan nyo ha. Paano pag wala kang ID? Tuloy. Isang tao na may ID. At meron isang tao na may ID. Tuloy. Government ID, sasabihin niya, siya yung taong yan, kilala ko yan. Siya yung magte-testify. Pwede na pala yun. Pero may binasa ba siya? Meron ba siyang binasang jurisprudence?
Na pwede pala yung ganun. Wala akong ID eh. Etong kaibigan ko may ID. Ako magpapanotaryo, gamitin mo yung ID ng kaibigan ko. Yung kaibigan ko mag-testify na ako, si Melia Priax na strong lang ang malakas. Ganun ba? Meron ba siyang pinakita? Wala. Ngayon, susundan natin yung ano. Hindi po pwede yan. O, yari ka na naman, Fiscal EJ. Yari ka na naman. Screenshot ka na naman. Report ka na naman sa DOJ. Ay, ito natin. Pakinggan nga muna natin. Meron ditong video si si Fiscal EJ. Pakinggan muna natin bago natin sagarin tong Silibayan, no? May paparinig ako sa inyo. Pakinggan natin to. Is it required that the affiant or signatory should personally appear before the notary public? Ayan. Kailangan ba na yung tao ay maging personal na mag-a-appear? Personally appear a notary public. Tandaan nyo, personal ha. Ano sabi dito? The answer is Yes. yes. Bakit? Yan din kasi ang sinabi ng Supreme Court. Pakinggan muna natin tong Supreme Court. Ipinapakita ko lang sa inyo na yung Supreme Court at si Fiscal EJ iisa sinasabi. Bukod tangi lang itong bobong Silibayan. Ano sabi ng Supreme Court? Pakinggan natin, ano? Ang sabi dito, ayan, sabi dito, a notary public should not notarize a document unless the person who signed the same or the very same person who executed and personally appeared before him. Kita nyo ha, kailangan personally appeared before him to attest to the contents and truth of what are stated therein. Is it duty to demand that the document presented to him for notarization be signed in his presence? Saan pipirmahan? Saan pipirmahan? Presence sa harap. Na, paano yung notary? Mamaya, pag-uusapan natin yan. O, balik tayo dito kay Fiscal EJ. Nakita nyo, align yung sinasabi ni Fiscal EJ pagdating dito sa Supreme Court. Si Ilibayan lang ang bukod tangi na tanga-tangang abogado. Tuloy. No less than the Supreme Court and back in the case of Attorney Velarde versus Attorney Ilagan, emphasized the importance of Section 2B, Rule 4 of the 2004 Rules on Notarial Practice. Sanyo, meron pa palang jurisprudence na ginamit si Fiscal EJ. Uy, bangaya maneuver. Ngayon, si Ilibayan wala. Kwento lang, dada lang. Tapos diyan niya, naloloko yung mga zombie niya doon sa dada niya. Akala ko babatas natin, Ilibayan? Bakit putak ka lang ng putak dyan tapos yung mga zombie mo bilib na bilib sa'yo dahil sa kabobohan mo? Tama yung sinabi mo, Libayan. Para tumalino ka, paligiran mo ang sarili mo ng mga bobo. Ayan, kaya nandyan sa'yo sila Kayo, sila Teacher Mark, Michael Machate, kaya nandyan sa tabi mo yan. Kasi mga bobo yan, pinaligiran mo ang sarili mo ng mga bobo kasama ng mga zombies mo. Tuloy. Which states, a person shall not perform a notarial act if the person involved as signatory to the instrument or document, number 1, is not in the notary's presence personally at the time of the notarization. Yun. Kailangan pala present personally. Ako, ganda to. And number 2, is not personally known to the notary public or otherwise identified by the notary public through competent evidence of identity as defined by these rules. Hindi ng mga ID. The above provision simply means that the notary public cannot notarize a document if the signatory or affiant does not personally. Ayun. Ang sabi dito, ayon sa sinabi ni Fiscal EJ, which is pinaniniwalaan ko naman yan dahil may jurisprudence eh. Kesa doon ako maniwala kay Libayan, puro ngak-ngak lang, puro putak lang. Ano ang sabi dito? Kailangan, harap, present sa'yo, yung pipirma. Importante kasi yung makita yung pagpirma eh. Napaka-importante nun. Ngayon, tuloy natin tong katangahan ni Libayan ulit. Pakinggan natin. Ang identity ng isang tao. Ngayon, kapag yung tao naman ay kilala mo personally, na siya yung tao na yon, kahit nga wala siyang ID, walang problema. I know that guy personally, sasabihin ng notary public. Pwede. Okay? So, kunwari nagpautos, tapos... kunwari nagpautos, eto na tayo sa exciting part. Kunwari nagpautos, tuloy. Tinawagan, okay, nag-video call kayo. Nag-video call. Ayan na. Gusto ko yan. Kunwari, ito, nagpautos. Yung nag-utos, nag-video call silang dalawa. Ang sabi niya, ilabas mo na. Hindi, tuloy na. Nandoon siya kunwari sa sasakyan. Tapos nag-video call kayo. Katulad nangyari dito kay Mayor Alzbo. Okay? Nandun sa sasakyan. Nag-video call kayo. Ganito kasi nangyayari minsan. Yung opisina ko kasi nasa second floor. Ayan na. Yung opisina niya nasa second floor. Tandaan niyo, sa pupunta doon sa opisina ni Libay, hindi po CR yun. Baka makiihi kayo doon. Hindi po CR yun, opisina yun. Ano? Tuloy. Okay, yung opisina ko nasa second floor. Minsan, mga kabatas natin, nagpa-park na lang sa baba, doon sa may tapat ng Taguig City Hall. Nasaan? Nasa baba. Nasa opisina siya, second floor, tapos nagpa-park sa baba. Okay, so nandun lang sila. No? Tuloy. Hindi na makaakyat eh. Minsan, bad knee, o kaya pagkagaling sa disgrasya. Hindi na makaakyat kasi tinatamad. Hindi lang yun, shortcutin na natin yun. Hindi ako makaakyat kasi tinatamad ako. Tuloy. Hindi makaakyat. So, ang mangyayari dyan, papapuntahin ko yung isa sa mga staff ko. Hey! Sinong pupunta? Papupuntahin ko ang isa sa mga staff ko. Paano yung sabi, sign before me? Staff mo pala. Bakit yung staff mo ba ang pipirma?
Siya ba ang magnonotaryo? Siya ba ang pipirma sa notaryo? Sign before me. Sino? Yung magnonotaryo. Ay bababa raw yung staff niya. O, pakinggan, tuloy. Bobo talaga ito no? Video call. Hmm. Kakausapin ko, tapos makikita ko na nandoon siya sa may parking lot. Ayan, remote itong sinasabi niya. Magbibidya call daw sila. Ba, pinababa niya yung staff niya. Tapos magbidya call sila. No? Tapos makikita niya nandun sa parking lot. Tuloy. Tapos mag-uusap kami. O, Pwede kong mag-uusap notaryo. sila. No? Anong sabi? Patingin nga. Buin mo, kita mo ka. Dapat ganon, di ba? O, mag-uusap daw sila. Tuloy. O kaya minsan, pag kilala ko na, Mm. kilala ko naman siya, pipirmahan niyo yung dokumento. Di ba? Papakita niya, pipirmahan niya, ganyan. Tapos dadalhin sa akin. Tapos kakausapin ko siya, seryoso ka, ikaw ito, ganito. Ano sabi niya? Pipirmahan yung dokumento tapos dadalhin sa akin. Eh, ba't nag-utos ka pa sa baba? Lukoy mo nilong panok. Pwede pala makyat eh. Ito, pakinggan nga natin ulit. Pakinggan nga natin. Baka yung kinuha ng staff niya, no? Pakinggan nga natin. Kaya minsan, pag kilala ko naman siya, pipirmahan niyo yung dokumento. Di ba? Papakita niya, pipirmahan niya, ganyan. Tapos dadalhin sa akin. Tapos Ibang issue na ito. Ito yung kakilala niya. Pipirmahan yung dokumento, dadalhin sa kanya. Iba pa yung tinutukoy niya sa nagpunta sa Sagig at sa Tagig tapos nando sa parking lot. Tapos magbibidya call sila. Patuloy. Sabi ko siya, seryoso ka, ikaw ito, ganito. Kahit hindi kami harapan. Hindi pa rin talaga harapan. Paano nakapunta sa'yo? Bobo. Dadalhin sa akin. Sabi niya, pakinggan natin yung kababuhan niya, ha? Pakinggan natin yung kababuhan niya. Bantot, imekos-mekos. Tuloy. Talagang pag nagsisinungaling ka at mahuhuli ka, no? Talagang sinungaling ito, no? Talagang sinungaling itong taong ito. Nahuhuli siya sa kasinungalingan niya. Pakinggan natin ulit. Bad knee o kaya pagkagagaling sa disgrasya, hindi makakyat. So ang mangyayari dyan, papapuntahin ko yung isa sa mga staff ko, video call. Kakausapin ko, tapos makikita ko na nandoon siya sa may parking lot. Tapos mag-uusap kami, pwede kong notaryohan. O kaya minsan, pag kilala ko na. Hindi pwede yun, ha? Yung mag-uusap lang daw sila, nasa parking lot. Hindi pwede yun. Kailangan presence before me. Dapat ang ginawa mo, Bobong Libayan, bumaba ka ron. Tapos dalhin mo yung pantatak mo, tapos tatak mo sa noo. O zombie ka lang, sabi mo. Hindi, joke lang. Sabi mo, ayan, notaryo ko na. Dapat sa harap mo. Bobo talaga tong si Libayan. Tuloy. Kilala ko naman siya. Dagdag ito sa katangahan ni Libayan. Pipirmahan niyo yung dokumento. Di ba? Papakita niya, pipirmahan niya, ganyan. Tapos dadalhin sa akin. Tapos kakausapin Dadalhin ko daw sa kanya, tapos kakausapin niya. Tapos, siya, seryoso ka, ikaw ito, ganito. natural. Alam ka masabi niya, hindi ako yan. Seryoso ka, ikaw to. Kaya nga may ID. Kung ako yan, sasampal ko sa iyo yung ID. Bakit tatanungin mo ako kung ako yan? Alam ko naman bawal kung hindi ako yan. Bobo ka talaga, Libayan. Notaryo na nga lang ang alam mo, ang tanga-tanga mo pa. Huwag mo nang tanungin. Tignan mo yung ID, tignan mo yung pirma sa likod ng ID, tignan mo yung pagpirma niya doon sa notaryo. Nagets mo? Ako pa nagtuturo sa inyo, tambay ha? Tambay pa ang nagtuturo sa iyo, Libayan. Tanda mo, Libayan, ganyan ka kabobo. Tuloy. Kahit hindi kami harapan. Kahit hindi daw harapan. Mali yun. Dapat harapan. May, inotaryo naman eh. May requirements yun. Mamaya, pakita natin. Tinatanggap yun. Tinatanggap daw Kasi yun. nga, yung inotary natin, nagkaroon naman na ng ganyan. Inotary natin. Nagkaroon na naman na ng ganyan. Kailan nagsimula? Dahil doon sa resulta ng pandemic. Dahil doon sa resulta ng pandemic. So guys, wala pong inotary. Nagkaroon lang ng inotary noong pandemic. After doon, wala na. Ganyan kakabobo, Libayan. Ay, ganito pala, sorry. Ayan, ganyan kakabobo, Libayan. Nagkaroon ng inotary. Dali nga, baka meron ako dito. Ito meron pala. Ito, tignan nyo ito ha. Pabasa ko sa inyo. Ang sabi dito, Section 3, localities, where the rules apply. Until the Supreme Court directs otherwise, these rules shall apply to permit the performance of notarial acts through the use of video conferencing facilities in case where the notary public or at least one of the principal resides, hold office, or is otherwise situated in a locality that is under community quarantine due COVID-19. Kailan? Quarantine nung COVID-19. Pero after niyan, wala na. At yan, hindi basta-basta, remote notary yan. Pakinggan nyo kung anong requirements niya, pakinggan, natin to. Ang sabi dito, bobo talaga tong si Libayan, hindi nagre-research itong tanga-tangang abogado na ito. Tingnan nyo maaari bang magpanotaryo online? Ayan. Ang sabi dito, maaari po ba magpanotaryo ng dokumento online? Isa lang po kasi ang notaryo dito sa lugar namin at hindi raw po siya tumatanggap ng personal appearance dahil sa takot sa COVID-19. So kailan nagkaroon ng e-notary? Nung COVID-19. Pero after nung COVID-19, wala na. Pero palagay na natin, pagbigyan na natin yung katangahan ni Libayan, dapat makomplay niya ito. Ano ito? Oo. Sabi dito, Libayan, makinig ka, Bantot, makinig ka ha? Oo.
pansamantala. Wow, may pansamantala. Ano sabi? May pansamantagal. Ay, pansamantala pala. Pinapayagan ng Korte Suprema ang pagnonotaryo ng mga dokumento online. Yun, pansamantalang pinapayagan pala ng Korte Suprema ang pagnonotaryo online. O, tuloy. Dahil sa kasalukuyan pandemic. So dahil pala sa kasalukuyan pandemic, pinapayagan. Wala naman magiging epekto ito sa bisa ng notaryo. Basta't sumunod lang sa proseso. O yan na. Yung sinasabi ni Libayan na, hindi, may e-notary naman eh. O, kailangan may proseso. Para sa tinatawag na remote notarization, o pagnonotaryo gamit ang video conferencing. Ito yung sinasabi ni Libayan na video call. O, ano Libayan, pinalabas mo. O, tuloy. Ipadala mo sa notary public ang pirmadong dokumento na ipapanotaryo mo. Wow! Kasama ang 2 kopya ng iyong government-issued ID at isang video. Naku, may ipapadala pa palang video. Isang video kung saan nagpapakita ng iyong pagpirma. Papadala mo yon na nagpapakita na yung dokumento ay pinirmahan. Hindi ka usap lang. Kasi baka AI yung kausap mo. So kailangan doon sa video ipapakita na pagpipirma. Ilalagay mo ang lahat ng ito sa isang sealed envelope na may initials mo. Kapag natanggap na ito ng Notary Public na ang magtatakda na schedule para sa video conference online ng inyong dokumento. Paano? Eto na. May video conference na. Sabi dito, sa video conference, ipapakumpirma sa iyo ng Notary Public ang iyong pagkakakilanlan. Ngayon, pagpakilala ka, ikaw ba si ganito? Oo. Tatanungin ka rin sa iyong kasalukuyan lokasyon. Uy, nasaan ka? At kailangan makumpirma ito sa pamamagitan ng GPS o pagpapakita ng mga landmark sa inyong lugar. Number 3, bubuksan ng Notary Public ang sealed envelope at ipapakumpirma sa iyo ang mga laman nito. O ito yung laman ng sined mo. Okay. Pagkatapos ay ipapakumpirma rin sa iyo ang dokumento at kung lubos mong naiintindihan ang laman nito upang makasigurado sa pirma. Ito na. Upang makasigurado na pirma mo nasa dokumento ay sasabihin ka ni Libayan na pumirma ka sa isang blankong papel. Oy, walang ganun sinabi si Libayan. Ang sabi niya, nakausap ko lang. Papapirmahin ka sa isang blankong papel upang maikumpara ito sa pirmang nakasulat sa dokumento. At alam mong ikaw ay maparusahan sakaling mapatunayan na may kasinungalingan nakasad doon. Kukuha ang Notary Public ng screenshot. Uy, may screenshot. Ng iyong video conference kung saan makikita ang lahat ng partido na lumahok sa video conferencing na naganap. Dapat makita sa screenshot ang Notary Public na hawak-hawak ang dokumento at kailangan maaninag na malinaw ang unang pahina nito. Kailangan may date, time, stamp, and screenshot na siya lamang ang ilalagay niya sa kanyang notarial services. So nakita na ninyo, maproseso pala yon. Kay Libayan, hindi. Nasa parking lot lang. Nasa parking lot lang. Inutusan niya yung staff niya, tapos nag-video call sila. That's it. Tapos, mali po yun. Libayan, dapat bumaba ka ron kasi wala nang e-notary. Nung panahon lang ng pandemic, meron e-notary. Pero ngayon, wala na. Ano yung tinuturo mong katangahan na naman? Ano naman palisot mo? Hindi, sinasabi ko dyan pandemic. Hindi, sinabi mo, nagsimula ang e-notary nung pandemic eh. O di tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Hindi ka lulusot sa akin, Libayan. Narinig ko na ang rebat mo. Sinigaw ka lang ng rebat. Ganyang kakabobo. Ha? Bihira na nga lang ako manood sa'yo. Nakakapanood pa ako ng kabobohan mo. Ikaw ang magandang example ng isang bobong abogado at isang tanga-tangang abogado. Ikaw ang example ko doon, Libayan. Kaya pag may nagtanong sa inyo, may kilala ba kayong bobong abogado? Meron. Si Attorney Rani Randolph Libayan. Okay ba? Ay, tuloy-tuloy natin. Tuloy natin kabobohan ni Libayan na ito. Napahinggan natin ha. Tuloy natin yung kabobohan. Maging totally automated na yan, yung fingerprint. Lahat naman na ng cellphone ngayon may fingerprint eh. Maganda yun pag gano'n na mangyayari. Pero, yun, in its strictest sense, kasi ang nangyayari dito, dapat kaharap mo. Tapos, manunumpa sa'yo, tapos, ipapa-identify mo yung pirma. Yun yung pinaka-strictong sense niya. Pero there are instances na hindi mo talaga magagawa yan. Katulad nung nangyari ng pandemic, katulad nung sinabi ko sa inyo na... Yung pandemic, oo. Kaya nga nagkaroon ng special na batas doon. Hindi naman batas. Special na kautusan. Na pwedeng walang online lang. Pero after nun, wala na. Kaya, katangahan ang pinagsasabi mo rito. Kunwari, yung isang tao ay, kunwari, bedridden, o kaya bawal kausapin ng bedridden. E di puntahan mo na lang. Paano makakapirma yun? O di, fingerprint. Talaga, puro palusot yung pinagagawa mo no? Kunwari, meron siyang malalang sakit, tapos kailangan niya ng notaryo. Ang importante na dapat mong gawin ay ma-ascertain mo o malaman mo na siya talaga yung taong yun. Kapag nagawa mo yun, wala ka naman ng liability. Hindi lang ma-ascertain mo na siya yung taong yun. Kundi makita mo na siya ang pumirma doon. Nakita niyo yung rules? Kailangan ipadala yung video na siya ang pumirma. Pagkatapos, mag-video call kayong dalawa at papirmahin mo siya sa isang blankong papel at mag-selfie. I-send sa'yo. I-confirm mo. Pero dito, ang pinagtuturo mo, puro katangahan.
Nasa baba na nga yung kliyente mo, hindi ka pa bumaba. Ganyan ka katamad, abogado ka. Kaya ba natatalo yung mga kliyente mo kasi tamad ka? Tamad kang mag-research? Ganyan ka katamad, ganyan ka kabobo, di ba yan? Yan na nga lang ang pakinabang mo sa sa pagiging abogado mo, notaryo na nga lang, tatanga-tanga ka pa, no? So ayun na mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat.